kapag may nagsalita tulad ko na, I don't agree with that policy precisely because of this reason, probably we should do this kind of steps, talagang iti-term ka na kaagad, especially with reference to the South China Sea issue na pro-China ka na. Bakit ganon? Ganon na ba babaw ang diskurso ng gobyerno ng Pilipinas ngayon na pag hindi ka within the line of their narrative, itatag ka na as either a traitor, makapili, or pro-China. I am the AI, Anna, and I'm the Waray AI. Hi, everyone! I'm the AI. Opo. Ano pong masasabi niyo po dito nga dahil nadawit kayo dito nga po sa naging pahayag ng isang opisyal po ng PCG, Prof? Yun nga sa lahat naman ng tao talagang idinawit pa ni Tarela pangalan ko in the very first place. Tinatag pa niya ako as a vlogger. In the very first place, I don't call myself a vlogger at hindi ako vlogger. Kasi kung titignan mo yung mga post ko, it's more on commentaries. It's really more about my publication in different tawag nito, newspaper. Like for example, in Manila Times and also sa Labiest at saka may iba pang mga international newspapers and even mga interviews, both local and international tulad ng sa SMNI. So I really don't know kung anong definition ni Tariela sa vlogger at saka sa hindi vlogger na alam mo yun, normal na tao na nagkokomentaryo sa mga issues ng bayan. Ang tanong ko sa kanya, bakit? Wala na bang karapatan ng mga tulad namin na magkomentaryo na kaiba sa kanyang perspective at kanyang mga pinagsasasabi? Yun yung problema dito kasi hindi nila, kumbaga, naka-fluid at saka parang hindi nila tinitignan kung saan sila nakatayo talaga. Tsaka fake news. In the very first place, kaya bang i-define ni Tariela kung ano ang fake news? Kasi baka siya ang nagfi-fake news, hindi yung mga taong ina-accuse niya. 'Di ba? So yun i-define niya. What do you mean by fake news? What do you mean by disinformation? What do you mean by misinformation? At tignan niya kung ang nagpapakalat nito is it's both sides or, not at all. So yun. Medyo nakakaloka si PCG spokesperson for the South China Sea, Kuno. Opo, and Prof, ang nakikita ko rin dito, kasi parang ang napupuna, sinasabi niya na yung mga pro-China disinformation. Kung ganito po yung ating pag-uusapan o yung angulo, bakit hindi na lang po lahat, ma-mention kahit hindi yung pro-China disinformation, kahit yung ibang mga bansa, pro-US disinformation, wala ba silang na-determine din na ganon? Parang ang nangyayari nga, nasi-single out na pag nagbanggit ka na para sa kanila ay pro-China, masama agad ang turing. Yun na nga kasi nga masyadong myopic ang pagtingin sa issue. In the very first place, it doesn't mean kapag ang gusto mong mangyari ay magkaroon ng peaceful negotiation between the two countries, like for example the Philippines and China, on the issue of the disputed South China Sea, pro-China ka na. At in the very first place, what is wrong if you want to have a friendly relation with the Chinese or with China as a country? Diba yun naman dapat ang ating tayo bilang isang bansa to have friends and to have a friendly relation with other countries, especially our neighbors. Bakit? May masama ba? Diba? Pro-China na ba kapag you advocate for a peaceful resolution of the conflict or yung management of the conflict in the South China Sea? Hindi na mali na ba ngayon ang mag-promote ka ng magandang relasyon ng bilateral relation between the two countries like China and the Philippines? Mali na ba 'yon? And bakit sini-single out ang Philippine-China relation? Bakit? Wala ba siyang criticism between American and US relations? Hindi ba niya ba nakikriticize 'yon? Kung ano yung mga excesses ng America using the country as a pawn as against China when you talk about militarization of the Philippines? Yun napaka one-sided na sinisingle out ang isang bansa at yung relasyon ng dalawang bansa. At yung mga taong tulad ko na nagpo-promote ng Philippine-China relation na peaceful negotiation sa mga disputed South China Sea, natiterm na agad na pro-China and at the same time, spreading Chinese narrative.
Ganon kaagad? Napaka-sweeping naman ng generalization na yan. Akala ko ba may PhD siya, si Tariela? I think as a person with a PhD, before you even make conclusion, you have to see the you have to back it up with concrete information and concrete facts. Hindi you just dive into a conclusion before ka dahil lang may gusto ka. Kasi ganun dapat ang rigor ng nag-aaral ng doctoral studies. It's supposed to be scientific. Sinasabi niya, I have a doctoral degree in blah 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 and I got it in Japan, blah blah blah. Hindi naman it doesn't show Kasi ang napaka-sweeping ng generalization niya At saka, ang sinasabi niya, ano daw, like ako, si Saz, si Kaado, at iba pa. In the very first place, it doesn't mean kapag kritikal ang isang Pilipino sa policy ng gobyerno, it doesn't mean na pro-China ka na. It doesn't mean like that. It just means that we are a democracy. And in a democracy, there are various opinion and perspective pertaining to one issue. And the South China Sea issue is just one. Marami pang issue na kung saan maraming criticisms sa gobyerno. Would that tantamount to spreading fake news and misinformation? Yun yung problema nila Kasi hindi naman nila tinitignan muna kung ano mga definitions ng ng mga pinagsasabi ni Tarela before siya alam mo yun, magsumbong sa TRICOM. Para siyang baby. Nagsusumbong siya sa TRICOM na respondihan siya. Kasi doon sa interview, doon sa TRICOM na hearing na yun, sinabi din niya na ina-accuse daw siya na may suhol, yung mga relo niya and all that. Tapos CIA, nag-mention pa niya yung CIA, whatever. Sabi ko, parang nagsusumbong siya sa TRICOM para rescuehan siya or tulungan siya on that. In the very first place, naging specific siya kung sino mga nagsalita against him ng ganon. Kasi ako, as far as I'm concerned, wala akong mga pinagsasabing ganon at hindi ako bumababa sa level niya para makipagbakbakan sa social media in this kind of issues. Kasi ako, kung titignan mo yung mga interviews ko at saka mga commentaries ko, these are very specific and they're very, very, defined. I don't even attack people. I just talk about issues. So, in the very first place, bakit naman sasama dyan sa mga vloggers na hearing na yan? Yun Nakakairita, alam mo. Actually, alam mo, Mar at saka MJ. Actually, itong si Tarela, hindi ko naman yan talaga pinapatulan Hinahayaan ko siya sa sarili niyang buhay. Pero ngayon, na minimension niya ako dyan sa hearing niyan the last time, o sige, pagbibigyan kita. Okay? Opo, and Gusto mo ng pairing? I'll give it to you. Opo. And paano na lang po ito, halimbawa sa gobyerno, kasi hindi ba nauuso ang debate rin within the organization, magkaroon kayo ng malayang palitan ng diskurso para makabuo kayo ng magandang desisyon. Hindi yung, kung ano yung sinasabi ng isa, yun na yung gospel truth agad. Prof, paano tayo makakagawa ng pulidong pulisiya kung hindi natin pakikinggan yung isang side para makabuo tayo ng isang matinong pulisiya na ang makakabenepisyo ay ang taong bayan? Yun na nga, Admar at MJ. Yun nga, kasi nga, we claim to be a democracy. And in a democracy, may iba-ibang klaseng perspective when you pertaining to one issue. So yung issue ng South China Sea is just one of the many issues na pinag-uusapan ngayon sa larangan ng politika at international relation and geopolitics. So sa policy kasi, when you talk about policy matter, like for example, ano yung approach ng ating gobyerno dyan sa issue at dispute ng South China Sea, dapat for them to be able to come up with a very solid na maganda at pinag-isipang polisiya at approach paano mo i-manage at isosolve ang conflict in the South China Sea, not only with China but with other claimant states like Vietnam, Malaysia, even the island of Taiwan is a claimant state, even Brunei is a claimant state. Paano mo siya aayusin? Paano ka kakamada? You need to listen to all voices. May it be not within the line or narrative of the current administration. Dapat ganon para ma-accommodate mo lahat ng perspective. And from there, you make a synthesis and come up with a policy that is already, informed. Precisely because nakita na lahat ng iba-ibang angle doon sa issue na yon from different perspective. Dapat ganon ang proseso. Hindi pwedeng isang linya lang, tapos kapag may nagsalita tulad ko na, I don't agree
agree with that policy precisely because of this reason. Probably we should do this kind of steps. Talagang iti-term ka na kaagad, especially with reference to the South China Sea issue na pro-China ka na. Bakit ganon? Ganon na ba babaw ang diskurso ng gobyerno ng Pilipinas ngayon na pag hindi ka within the line of their narrative, itatag ka na as either a traitor, makapili, or pro-China. Ganun na ba tayo kababaw ang diskurso natin sa Pilipinas? When you talk about very sensitive and critical issues, that is not only ang concern dito, hindi lang Pilipinas, but even the regional actors like China, like Vietnam, like Malaysia, and even the wider Asia-Pacific, ang babaw naman. Nakakahiya tayo kung ganito tayo mag-treat ng mga ganitong klaseng issue. Pagtatawanan tayo at pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa at saka it shows how insecure the government doon sa stand nila. Kasi kung hindi sila insecure at secure sila sa stand nila, why would they create this kind of hearings, yung congressional hearing na makikita mo naman 50% of it are really anti-China or targeting those people na kahit nga pumunta lang ng China, nagturismo, kine-question na bakit wala na bang karapatan ng Pilipino na pumunta sa China para magturism? Kasi marami dyan Kini-question nila like yung ibang vloggers na nagpunta sa China, na invite and all that. Kini-question nila like Senator ni Trixie and others. Bakit mo question na yan? Wala ba silang karapatan na pumunta doon at magliwaliw kung gusto nila magliwala sa China? Hindi naman sila nangingi ng pera sa gobyerno para magliwaliw doon or magbakasyon di ba? So this is really crazy because this is not supposed to be the case. Because in a government that is really, you're standing on the right side of things and you're standing on objectivity, you don't do this. Pero what is happening under a Marcos administration is completely different. So yun nga hindi ko maintindihan. Kasi in everything that you do, lalo na when you talk about policy issues or policy matters, kailangan mo ng proseso. Yun.